Good morning. Update kita regards dun sa rine-repair nating mga gamit. So, unahin natin yung voice box ni Woody. And so, as you can see, nakamount na yung speaker dun sa enclosure. Ang ginamit kong pang-mount dun sa speaker is glue stick. Yan. So, naisolder na rin yung connection ng speaker and gumagana siya. So, i-test natin. Sige, sound check natin. Howdy, partner. My name's Woody. You're my favorite deputy. Yee-haw, cowboy! There's a snake in my boot. So, yun. Gumagana na yung voice box ni Woody. Ngayon, punta tayo dun sa pedal. Um, in summary, tinest ko siya, no? And inayos ko yung pwedeng ayusin. Pero despite yung pag-ayos, may andun pa rin yung automatic na pag-mute nung pedal. Hanggang sa ngayon, tinatry ko pa rin um, maghanap ng way na ma-troubleshoot yun. Pero yun nga, medyo nagkakaproblema pa ako. Ah, sige. Yung sa yung una kong chinek is itong solder joints nung input at output nung pedal. So yun, loose yung legs nung solder joint. Kaya sinolder ko na. Ayan. And so na-reflow na. Okay na yung connections nung input at output. Tinest ko dun sa sa ampli at saka sa guitar ko. Gumagana yung pedal paminsan-minsan. Pero most of the time, nagfe-fade pa rin. Ngayon, so tinatry ko pa rin i-figure out kung ano yung nagkakos. And na-notice ko, gumagamit ng computer yung pedal. So, kita mo dito, doon sa upper portion ng PCB, meron siyang microcontroller, tapos debugging pins doon sa tuktok. Ang tawag dyan is JTAG pins. Ang suspetsa ko dito, baka may bug doon sa software na linode nung manufacturer. In this case, si Kuvabe yung manufacturer. So baka may bug doon sa software na niload ni Kuvabe. Kaya automatic na nag-fade yung volume nung pedal. Sinubukan kong maghanap ng firmware update para dun sa pedal. Kaso walang pre-provide na firmware or binary file or ROM file yung site ng Kuvabe. Ayan. Para sana ma-update yung firmware niya kung ito makakapag-troubleshoot sa pedal. Kasi meron siyang micro USB. Diyan mo ilo-load sana yung updated firmware. Kaso, yun nga, wala siyang updated na firmware doon sa site. Yung Kuvabe, www.kuvabe.com or try mo i-search sa Google. Ang lumalabas lang is yung ibang models katulad ng Kuvabe Baby Reverb or M-Wave. Pero sinubukan kong hanapin
kung merong firmware para sa dig reverb, wala silang pre-provide. So yun, kaya hindi ko masubukang ma-update yung firmware nitong pedal. Although hindi ko pa nasubukan ito, yung isa pang option, yung pag-debug through JTAG. So yung mga 1, 2, 3, 4, 5, yung 5 pins, iko-connect mo to dun sa JTAG programmer. Yan. Kaso wala pa akong JTAG programmer. Kaya yun, stuck ako dun sa pag-ayos nitong dig reverb. So yun, in terms of usability, um, medyo hindi pa ako sure kung magamit mo siya reliably kasi yun nga, may software bug dun sa pedal. Pero at least yung input at saka output nito, nai-solder na ng maigi. So medyo na-rule out natin yung problema dun sa input at output. So update mo na lang ako kung kukunin mo yung pedal sa ganitong state. Kung iuuwi mo siya, yun nga, minsan ma-experience mo yung automatic na pag-fade niya. Ayun. Kung wala pa rin kung hindi pa rin siya ma-troubleshoot, baka kailangan mo ng mag-consider na maghanap ng ibang model ng reverb pedal. Yan. So nagkataon dito sa unit na to, may bug doon sa software. So dito ko muna i-stop yung video. And hopefully na-update ka regards sa repair. Itong speaker at saka nasa'yo kung kung kukunin mo na. And sige. Cheers.